Muli nga po tayong tumayo at buksan po natin ang salita po ng ating Panginoon sa aklat ng Psalm chapter 63 verses 3 to 5. Babasahin ko po sa New International Version. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa umagang ito ay atin nga pong tatalakayin, papag-usapan ang patungkol po sa praise. Ang gusto ng Panginoon na tayong kanyang mga nilalang ay nagpupuri sa kanya. So para pas lalo po nating maunawaan ang patungkol po sa praise, what is praise? Ano bang ibig sabihin ng pagpupuri o itong tinatawag na praise? Ang alam lang kasi ng iba, kapag sinabi nating praise, ito po yung pag-aawitan ng mga masasayang awitan. Pero mas lalo nating lalaliman yung pangunawa po natin patungkol po sa praise. Praise is an expression of admiration and appreciation. Ang papuri, ito yung pagpapakita ng paghanga at pagkilala. Mahilig tayong pumuri ng mga taong may magandang ginawa. Mahilig tayong pumuri sa mga taong matulungin, sa mga taong mababait, sa mga taong nagbibigay ng mga magagandang gawain sa isang lugar. Tayo po ay mahilig pumuri kapag ang isang nakaupo sa pwesto ay napakaganda yung kanyang ginagawa. Pinupuri natin at hinahangaan natin siya. Ganon din po sa atin pong Panginoon, yung papuri po na ginagawa natin ay yung pagpapakita natin ng ating paghanga, pagsaludo, pagkilala sa ating pong Panginoon. Ang papuri, ito yung pagkilala ng mga kagilagilalas na ginawa ng ating pong Panginoon. Dahil sa napakaganda yung mundo na ginawa ng Panginoon, tayo po ay napapahanga at napapasabi natin, wow, ang ganda naman ng nilikha ng Diyos. Wow, ang ganda naman ng lugar. So kinikilala natin, ina-admire natin yung mga ginawa ng ating Panginoon. At siya lamang yung karapat-dapat na atin pong papurihan. Ang papuri, ito yung itinataas natin ang atin pong Panginoon. At tandaan po natin that praise is a command. Ano pong sinabi niya sa Psalm 150 verse 6? Let everything that has breath praise the Lord. Now ang tanong, why we need to praise God? Bakit kailangan nating purihin ng Panginoon? Titingnan po natin ngayon yung mas malalim na pangunawa natin patungkol po sa pagpupuri natin sa Panginoon. We praise the Lord because of who He is. Kilala ba natin ng Diyos? Sino ba ang Diyos sa iyong buhay? Sino ba talaga ang Diyos? Bakit natin siya pinupuri? Sa Psalm chapter 47, verses 6 to 7, ang sabi po dito, sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. Ang Diyos, He is the King. Siya po yung hari ng ating buhay. Siya po ang hari na kung saan mananatili magpakailanman ang kanyang kaharian. Kaya inuutos sa atin na purihin natin ang Panginoon dahil sa sino siya. Pangalawa, we praise God because of what
He has done. Sa Psalm 103 verses 2 to 4, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgive all your sins and heals all your diseases, who redeem your life from the pit and crowns you with love and compassion. Purihin natin ang Panginoon dahil sa Kanyang ginawa. Ano bang ginawa ng Diyos? Unang-una na makikita natin sa ating binasa, He forgive us. Pinatawad niya tayo. Hindi tiningnan ng Panginoon kung gaano karami yung nagawa nating pagkukulang. Hindi tiningnan ng Panginoon kung gaano karami yung ginawa nating kasalanan sa Kanya. But ang tiningnan ng Panginoon, ang ginawa ng Diyos ay ikaw at ako ay Kanya pong pinatawad sa kabila ng napakarami nating pagkukulang sa Diyos, sa kabila ng mga napakarami nating pagkakasala sa Panginoon, sa kabila na tayo ay patuloy na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, still He forgive us. Habang ikaw ay humihingi ng tawad sa Diyos, pinapatawad ka ng Panginoon. Kaya yun po yung napakalaking ginawa ng Panginoon, yung pagpapatawad. Sapagkat ang salitang forgiveness ay napakahirap ipagkaloob. Lalo-lalo na kapag ang humihingi ng tawad sa iyo ay paulit-ulit na lamang na gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Una, who forgive all our sins. Pangalawa, heals all our diseases. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Kanina ho, narinig po natin yung patutuo ng ating kapatid na sila ay na food poison. At ang inaakala nila sila ay makukonfine sa ospital. Pero bago sila umalis sa kanilang tahanan, sila po ay nag-pray. At dahil doon, pinagaling ng Diyos yung kanilang karamdaman na hindi inalaw ng Panginoon na sila ho ay makonfine. So sila po ang nagdideklara sa ating kalagitnaan na ipinapatutuo nila yung ginawa ng Panginoon, ipinapatutuo nila na ang kadakilan ng Diyos, ipinapatutuo nila kung paano nila naranasan yung kapangyarihan at yung pagpapagaling ng ating Panginoon. Alam niyo yung pagtayo po natin dito sa harap upang magbigay ng ating mga patutuo, ay yun lamang kung ano yung naranasan mo na ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang ipinapatutuo po natin dito sa harap ay yung ginawa ng Panginoon sa iyo. At ilang beses na po nating narinig na may mga tumayo dito sa harap na nagpatutuo na naranasan nila yung pagpapagaling ng Panginoon. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng salita ng Panginoon na heals all our diseases. Pinagaling niya ang lahat ng ating karamdaman. Pinagaling niya ang iyong sakit. Pinagaling niya ang karamdaman natin. Kaya karapat dapat lamang na purihin natin ang Panginoon. Pangatlo na mababasa po natin, who redeem your life from the pit and crowns you with love and compassion. Tayo po ay tinubos ng Panginoon. Hindi ka lamang pinatawad ng Diyos, hindi lamang tayo pinagaling ng Panginoon, subalit tinubos pa tayo ng Diyos. Saan? Tinubos tayo mula sa tiyak na kapahamakan. Tinubos tayo doon sa kamatayan, na kung saan ay dinamitan niya tayo ng pag-ibig, dinamitan niya tayo ng compassion. Kaya yung ginawa ng Panginoon sa atin, karapat dapat po siyang purihin, karapat dapat po siyang ating itaas sa ating mabuhay. Wala sanang ibang may tataas sa ating buhay, maliban lamang ang ating pong Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, when we praise God, kailan natin pupurihin ang Panginoon? Every Sunday ba na dapat purihin natin ang Panginoon? Yung pagtitipon po natin, meron pong tinatawag na two kinds of praise sa Panginoon.
Unang-una, ito yung tinatawag nating individual praise at meron tayong tinatawag na corporate praise. Yung ginagawa po natin every Sunday, yan po ay corporate. Ibig sabihin, sama-sama nating pagpupuri sa Panginoon. Iba pa yung personal mong pagpupuri sa Diyos. Kaya mayroong tinatawag na Sunday worship celebration dahil tayo ay nagsama-sama, nagkakatipon-tipon sa isang lugar, sa isang simbahan upang ating purihin ang Panginoon. Yung iba pa nga, mayroon pa silang midweek service. Halos yung mga ibang mga churches, halos araw-araw, yung mga activities sa kanila pong mga iglesia, sa kanila pong mga simbahan. Yung mga iba, every Sunday lamang yung kanila pong ginagawa, katulad po sa atin. Kasi may mga trabaho, may mga ginagawa din po tayo sa ating mga personal na buhay na araw-araw para matugunan yung pangangailangan po natin. But kahit wala po tayo sa loob ng simbahan ng linggo, you can praise God. Maaari mong purihin ng Diyos. Amen. Ang tanong kanina, when we praise God, kailan natin dapat purihin ang Panginoon? Sa Psalm 34 verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Itataas ko ang Diyos sa lahat ng oras at ang aking papuri sa Kanya ay mananatili sa aking mga labi. Ibig sabihin, yung tanong kanina na kailan natin dapat purihin ng Panginoon, number 1, at all times. Sabihin nga natin, at all times. At all times. Sa lahat ng panahon, maaari mong purihin ang Diyos. Kahit wala ka sa loob ng simbahan ng every Sunday, Monday to Saturday, yung personal praise mo sa Panginoon, maaari mo siyang purihin kahit nasaan ka man. Pangalawa, na kailan natin dapat purihin ang Panginoon, 1 Thessalonians 5, verses 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pupurihin natin ang Diyos in every circumstances. Sa lahat ng mga sirkumstansya na nangyayari sa ating mga buhay, kinakailangan purihin natin ang Diyos. Huwag mo lang pupurihin ang Panginoon sa panahon na ikaw ay nagdadanas ng kasaganaan. Huwag mo lang purihin ang Panginoon sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng mga kabutihan, nakakaranas ng mga pagpapala ng Panginoon. But even sa lahat ng circumstances na nangyayari sa ating mabuhay, ay dapat purihin natin ang Diyos. We can praise God even in the good times and in the bad times. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Pastor, ang layo naman yung sinasabi mo. Ang binasa mo, give thanks in all circumstances. Bakit napunta tayo sa praise, sa pagpuri? Di ba yung definition ng praise ay yung pagkilala mo sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo? So yung pagpapasalamat sa Diyos ay isang way ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya pag sinabi mo, thank you Lord sa mga blessing na ito, you are praising God. Pag sinabi mo, thank you Lord sa maghapong ito, nakarating kami ng payapa, that is praising God. Kapag sinabi mo, thank you Lord sa magdamag na ito, thank you Lord, nagising ako ng umaga, may bagong lakas, may bagong pag-asa, you are praising God. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, nagbibigkas ng mga salitang pagpapasalamat sa Panginoon, pinupuri mo na ang Diyos doon. Kapag ikaw ay harap sa pagkainan, sasabihin mo, thank you Lord sa mga pagkain ito, you are praising God.
ikaw ay marunong magpasalamat, habang ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon, you are praising God. Kaya wag nating kalilimutan na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga sirkumstansya ng ating mga buhay, purihin natin ang Panginoon. Pangatlo, kung kailan natin dapat purihin ang Diyos. Sa Psalm chapter 22, verse 22, ang sabi po dito, I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Kailan natin dapat purihin ng Diyos? Yung una kanina, at all times. Pangalawa, in every circumstances. Pangatlo, in the assembly of God's people. Katulad ng ginagawa po natin ngayon. Sa tuwing nagkakatipon-tipon ang mga anak ng Diyos, sa tuwing tayo po ay nagkakatipon-tipon, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Ulitin kong basahin. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Sa kalagitnaan ng iyong kapulungan, ng sabi ni David, pupurihin kita, O Diyos. Kaya kapag tayo po ay napunta sa church every Sunday, ang purpose po natin doon is to praise God. Pupurihin natin ang Diyos sa kalagitnaan ng kapulungan ng ating pong Panginoon. Pang-apat, kung kailan natin dapat purihin ng Diyos. Psalm chapter 63, verses 4 to 6. Ang sabi po dito, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Kailan daw natin dapat purihin ang Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos ay maging sa ating mga higaan, you can praise God. Na habang nakahiga ka, iniisip mo, inaalala mo yung mga kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, you are praising God. Habang iniisip mo ang Diyos, kung gaano siya kabuti sa iyo, you are praising God. May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag tayo po ay nakahiga, hindi agad tayo nakakatulog. Unang-una, iniisip natin paano tayo nakasurvive. Iniisip natin na kung wala ang Panginoon, siguro sa nangyaring insidente kanina, marahil patay na kami. Pero napakabuti talaga ng Panginoon. That is way of your praising to God. Amen? Pinupuri mo ang Panginoon sa pagkakataong yan. Kaya habang patuloy nating inaalala, iniisip yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin, nating naranasan sa mga nagdaang araw, nating naranasan sa mga nagdaang mga linggo, you are praising God. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang every Sunday, but even in our beds, pwede nating purihin ang Panginoon. Next, kailan natin dapat purihin ng Diyos? Sa Psalm 57 verse 9. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. Kahit saang bansa ka man, maaari mong purihin ang Panginoon. May mga kakilala po akong mga tao na nung nandito sa Pilipinas, hindi po siya pumapasok ng simbahan. Pero nung siya po'y nag-abroad, napunta ng Hong Kong, napunta ng Taiwan, napunta ng Singapore, nakikita ko yung mga post nila, andun sila sa mga simbahan every Sunday,
nagpupuri sila sa Panginoon. At minsan may nakausap akong sabi, wow, nagsisimba ka na? Ako sa kanya, opo pastor, mabuti naman. Kasi wala silang ibang libangan doon sa abroad, lalo-lalo na sa Hong Kong, Taiwan, Singapore, kundi pag day off nila, araw ng Sunday, may mga kaibigan sila, may mga kakilala sila, tara, instead nagagala tayo, instead nagagastos tayo, punta na lang tayo sa church para magsimba, makapagpuri sa Panginoon. Kaya pagdating nila dito sa Pilipinas, sila po ay napaka-active sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit saan bansa ka man, you can praise God. Na kapag nandito ka sa Pilipinas, nagpupuri ka sa Panginoon, at pag ikaw ay ng ibang bansa, hindi dahilan na wala kang mahanap, hindi dahilan na hindi ka makapagpuri sa Panginoon doon dahil nasa ibang bansa ka, but you can praise God. Kung gusto mo talagang purihin ang Panginoon, kahit nasaan ka man, hindi dahilan yon. Kasi, ang sabi ng Biblia, we can praise God among the nations. Kahit na saang lugar po tayo, maaari po nating purihin, itaas ang pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Paano ba tayo magpuri sa Panginoon? Meron bang mga positions, pastor, ang pagpupuri sa Panginoon? Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Because in Bible, we say many ways of expressing praises to God. Unang-una, you can praise God with mouth. Ang sabi ni Psalm chapter 9 verse 2, I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Isa sa mga pagpapahayag ng pagpupuri sa Diyos ay ang pag-aawit. Pag-aawit ng mga awiting papuri sa Panginoon. Kaya't pala tayo umaawit sa Panginoon ay isa sa mga pamamaraan upang ipakita natin yung pagpupuri natin sa Panginoon. Pangalawa, Psalm 47 verse 1. Clap your hands, all ye nations. Shout to God with cries of joy. Hindi lamang pala pag-aawitan yung isa sa mga pagpupuri natin sa Panginoon, kundi yung pagsigaw sa Diyos. Yung pinapasigaw tayo ng Hallelujah! Isinisigaw mo yung pangalan ng Panginoon. Pagpupuri sa Diyos yan. Pangatlo, sa pamamagitan ng ating mga kamay. Anong ginagawa ng ating kamay? Ulitin ko sa Psalm 47 verse 1. Clap your hands, all ye nations. Yung pagpalakpak po natin, habang ikaw ay umaawit, isa sa mga pamamaraan that you are praising God. Amen. Kaya kapag tayo po'y pumapalakpak sa Panginoon, lagyan natin ng sounds yung palakpak po natin sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay magpuri sa Panginoon, ibigay natin yung the best na pag-aalay natin ng papuri sa Panginoon. Na kahit yung boses mo, yung pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, hindi mahalaga kung yung boses mo ay napakaganda, kahit sinto-sintonado yung boses mo, as long as na ginagamit mo yan na pagpuri sa Panginoon, magugulat ka na lamang, unti-unting itutuwid ng Panginoon yung boses mo kapag ginagamit mo yan para sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Kapag sinabi po ng sino mang tumatayo sa harap na sinabihan tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Pag sinabing palakpakan po natin ang Panginoon, ang pagpapalakpak po para sa Panginoon, ganito po, taas. Kapag ganito lang po yung palakpak, para sa tao po yung palakpak na yan. Amen? Amen. Habang tayo umaawit sa Panginoon, sinasabayan natin ng palakpak, napapaindak tayo sa mga tugtugan, sa mga awiting ating inaawit. Pangalawa, with the hands.
lifting our hands. Yung pagtaas ng ating kamay. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Yung pagtaas ng ating kamay, isa sa mga pamamaraan ng ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya wag po tayong mahiya na kapag nagpupuri ka sa Panginoon, itinataas mo ang iyong kamay, you are praising God. Pangatlo, musical instruments. Pinupuri natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtugtog ng iba't ibang mga instrumento. Sa Psalm 150, verse 1 up to 6, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals, and let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sinasabi ng Biblia, purihin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gitara, ng mga harpa, ng mga trompeta, ng mga drums. Ang pagpupuri sa Panginoon with instruments, maingay po yan. Kasi yun po yung sinasabi ng Biblia. Kaya tayo gumagamit ng mga iba't ibang klase ng instrumento para purihin natin ang Panginoon. Lalo na kapag kumpleto ang instrumento at napakaganda yung indak. Kapatid, sino ba namang hindi mapapaindak? Sino ba namang hindi mapapasayaw kapag napakaganda yung tugtugan ng mga tumutugtog at napakaganda yung tinig ng mga umaawit, nangunguna ng pag-aawitan sa Panginoon? Huwag po natin ikahiya na umindak, huwag po natin ikahiya na umawit para sa pagpupuri natin sa Panginoon kasi yun yung ipinag-uutos ng Diyos. Pangatlo, with the feet. Paano natin pinupuri ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga paa? Yung pagtayo. Psalm 134 verse 1, behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Kaya habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, nakatayo ka na nagpupuri sa Diyos. Napakasarap po kasing magpuri sa Panginoon habang ikaw ay nakatayo. Pangalawa, by kneeling. Psalm 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Yung pagluhod mo sa Panginoon, pagpupuri yan sa Diyos. Pangatlo, dancing and leaping. Yung paglundag, pagsayaw, pagpupuri sa Panginoon. Kaya dapat tayo po na mga mananampalataya ay huwag tayong mahiya na purihin ang Panginoon. Kaya pag sinabi nila bakit ang mga Pentecostal kapag nagpupuri sa Diyos may ingay, Psalm 150 verses 1 up to 6. Inuutosan tayo ng salita ng Panginoon na purihin natin siya sa pamamagitan ng mga musical instruments. Inuutosan tayo ng Panginoon na purihin natin ang Panginoon. Every Sunday na nandito tayo sa loob ng church, ito po yung corporate praise natin, sama-sama nating pagpuri sa Panginoon. Iba po yung Monday to Saturday, yung personal po natin, individual praise natin sa Panginoon. Na kahit anumang ginagawa po natin, maaari mong purihin ng Diyos. Na kahit ang dami mong trabaho, ang dami mong labahin,
But, pag binigkas mo, thank you Lord, sa daming labahin, you are praising God. Amen? Matuto tayong maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin, sa lahat ng mga pagkakataon na dinaranas po natin. Mapagpasalamat tayo nawa sa Panginoon. At kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Diyos, you are praising God. Kung gaano tayo kadalas pumuri sa ibang tao, kung gaano tayo kadalas pumuri sa mga anak po ninyo, mas lalong higit nawa, ganon tayo kadalas pumuri at magpuri sa atin pong Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay tinuturuan ng salita ng Panginoon na magpuri sa Kanya. Ngayong umaga, naunawaan po natin yung mas malalim na kahulugan ng pagpuri natin sa Panginoon. Pag naunawaan po natin ng maigi itong praise, itong ginagawa po natin ito, mas lalo kang mai-inlove sa Panginoon at mas lalo mo siyang pupurihin. Nawa po sa ating mabuhay bilang isang mananampalataya ay maging lifestyle na po natin yung pagpupuri sa ating pong Panginoon. In every day in our lives and at all times, in every circumstances sa ating mabuhay, we can praise God. We can praise God. Wala tayong ibang itataas maliban ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo ho, ako ho'y nagulat doon sa viral post ng isang sikat na vlogger. Ang sabi kasi ng nag-comment sa kanya, kasi nag-post siya ng kung anong mga tinatamasa niya ngayon, ang sabi ng isang nag-comment, wow, nakakatuwa naman, biniyayaan ka ng Diyos ng magandang buhay at naging matagumpay ka. Alam niyo ang sagot ng vlogger nito, hindi galing sa Diyos yan, galing sa sarili ko. Nung nabasa ko yon, wow, time will come, ibabagsak ito ng Panginoon kapag hindi nagsisi. Lahat ng bagay na meron tayo, pinagpaguran mo yan, galing pa rin yan sa Panginoon. Kasi kung hindi ka niya binigyan ng lakas para makapagtrabaho, hindi mo nakamit yung nakamit mo ngayon. That's why we need to praise God at all times and every circumstances sa ating mabuhay. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita na ipinaunawa mo sa amin ng mas malalim kung ano ang ibig sabihin ng pagpuri namin sa iyo. Hindi lamang pala every Sunday dapat kaming magpuri sa iyo. Hindi lamang pala pag-awitan ng mga masasayang awitin, mga mabibilis na awitin, ang ibig sabihin ng pagpuri sa iyo. But sa lahat ng ginagawa po namin, wala kaming pwedeng itaas maliban sa iyo. At habang itinataas ka namin sa aming mabuhay, habang binabanggit namin ang mga katagang salamat, Panginoon, habang kinikilala namin ang mga kabutihan mo sa aming mabuhay, we are praising you pala, Panginoon. Pinupuri ka na pala namin kapag ginagawa namin ang mga bagay na ito. Dakilang Diyos, sa umagang ito, with the power of your precious Holy Spirit, tulungan po ninyo kami. Gawin po ninyo kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat upang kami ay maging mapagpuri sa inyo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sirkumstansya, sa aming mabuhay, magagawa namin pupurihin, itataas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong masalita namin pong napakinggan na pag-aralan sa umagang ito. We give you all the praises
We give you all the adoration and thanksgiving. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin na malakas ng Panginoon. Hallelujah. Pare naman kayong umupo.